Hey guys! Welcome back to the channel. This is Ricky J, and for today's video, i-share ko sa inyo yung naging experience ko doon sa hotel kung saan ako nagstay sa Osaka. Well, it's a capsule hotel and nakakatuwa lang. Alam mo, paano? Right now kasi habang pinapanood ko siya, naalala ko yung mga kaganapan. Uy, naganapan talaga. Like literal. Hindi naman, well, basta. Explain ko sa inyo. This one, actually first time ko kasi ma-experience sa mga ganitong bagay. And somehow, nakakatuwa at nakaka-enjoy at gusto kong balikan. So, ayan na nga. Sige, pag-usapan natin yung video. So, dito ako nagstay actually malapit sa Namba Station, dito sa Dotonbori. Ilang lakad lang to malapit to sa Dotonbori, yung sikat na glycosine. Mga ilang minutes lang na walk, mga 2 to 3 minutes lang na walk, nandyan ka na mismo sa YS Cabin, Osaka, Namba. So, ang maganda dito sa ang maganda dito sa hotel na to, bawal ang shoes. So, lahat ng shoes niyo ay kailangan nakalagay sa locker. Syempre, yung locker, ikaw lang yung may access ng locker mo na yun. Tapos, yung kanilang reception area ay nasa second floor. Pag akit mo na sa second floor, makikita mo yung reception area, tapos libre yung mga pajamas, yung mga toiletries. May mga binibenta din sila sa loob na cup noodles, tapos meron sila sariling vending machine sa loob if kailangan mo ng mga coffee, soft drinks and all. Tapos yung mga table nila available, marami kang pwedeng paggamitan na table dito kung gusto mong tumambay, gusto mong mag-work, kung gusto mong kumain, pwede dyan. Meron silang microwave oven na pwede mong gamitin at yung kanilang space dun sa mga lutuan at saka sa kanilang hugasan, pwede kang magluto at pwede kang maghugas. This is the men's room. May available sila na locker para sa lahat. And syempre dito kung meron kang malaking luggage, meron silang lagay ng locker. At this one is the cabin itself. Ito yung capsule. Nandito ako sa room 439. Pag binuksan mo yan, tada! It's really, well, actually kakasya yung dalawang tao dyan. Magkapato. Tapos may sariling TV, may saksakan, basta may sariling ilaw sa loob, that's a good thing. At merong exhaust fan yan para hindi masyadong mainit doon sa loob. So kahit nasa loob ka at natutulog, walang problema, hindi naman siya ganun kaingay. May sarili kayong mga towels and all. Towels siguro mga 2 to 3 din yung binigyan na towels. And syempre, merong blinds kapag gusto mo nang matulog at gusto mo magpahinga ng maayos. Tapos, ito yung toilet nila. Nakakatuwa yung toilet nila dito kasi kahit common yung toilet, apakalinis. Like, literal talaga. Nakakatuwa. Well, Japan is malinis talaga. So, the good thing about this one, sa kanilang lavatory, parati siyang bagong linis. Nakakatuwa. Parating nililinisan ng mga staff. Tapos yung CR nila, pansin mo, di ba? Normally sa atin, naghahanap tayo ng bidet. Di ba? Kailangan natin ng bidet kapag magsi-CR. Sa kanila kakaiba. Hindi ka maghahanap ng mga bidet-bidet. Kasi dito, lahat automated. So, kailangan mo lang pindutin. Like example, itong rare, pindutin mo lang. May tubig na nalalabas doon sa bowl. May tubig na nalalabas at didiretso agad doon sa bambam mo. Mapapasabi ka ng, papapaganon ka na. Minsan na-experience ko yung pagganon ko. Pag pinit yun ng rare button, ang nangyari mga besh, mainit yung water. Napasabi na lang talaga ako na, Tapos yung sa front, if you need to wash your front, ayan, yeah, kailangan mo lang pindutin yan. Then yung music, available din yung flush. Yeah, yung mga button na yun is magagamit mo talaga. So yung flush at saka yung flush. At the good thing about dito sa Japan, alam mo, kahit yung mga public CR nila, maraming tissue. Nakakatuwa, may tissue sila kahit saan. Basta kung saan yung CR nila, may tissue, nakakatuwa. At saka malinis talaga. So, yeah, malinis talaga yung CR nila dito kahit common. That's a good thing about this capsule. Eto na yung pinaka nakakatuwa na part. Kasi, I'm wondering, bakit magkaiba yung men at saka women? Di ba, naghahanap ako. Kasi parang ilang beses ako umakyat doon sa 6th floor. Nasa 6th floor kasi yung kanilang liguan. Sabi ko, bakit magkahiwala yung men's room at saka yung women's room pagdating dun sa liguan? So pagpasok mo ng men's room, makikita mo may mga lavatory, may available na mga toiletries na pwede mo magamit for your face, body and all. And kung gusto mo ng laundry, nandito rin sa 6th floor yung kanilang laundry area. At ito nakakatawa ng part. Kasi sabi ko, ilang beses ako pabalik-balik dito sa 6th floor. Hinahanap ko talaga yung shower. Kasi di ba normally sa atin kapag shower, maghahanap ka ng private shower. Syempre, that's normal. The normal thing. Maghanap ka ng private shower. Ilang beses ako papababa dito, papuntang front desk hanggang dito sa 6th floor, tinatanong kung nasaan yung private shower. Sabi nila, yung shower nasa 6th floor. Hindi ko naman in-expect na pagpasok
na pagdating ko dito sa 6th floor, iba pala ang ginagawa. So, I mean, hindi siya yung literal na maliligo ka mag-isa. Kasi, maliligo pala dito sabay-sabay. Kasi nga, public bath nga, parang public bathhouse ang nangyayari. Kasi nga, bukod sa meron dito sauna, meron ditong dalawang swimming pool. Swimming pool ba yan? I don't know. Dalawang bath something, swimming pool ba yan? Yung isa dyan malamig, yung isa naman mainit. Di ko alam. Basta kasi first time ko kasi makakita ng ganito. Na merong ganyan. Tapos yung liguan nandito. Ayan, nasa gilid. Yung nasa gilid na yung mga liguan lahat yan. Kompleto sila ng toiletries, kailangan ng sabon and all. And, ang masaya na part is, bawal na pala pumasok na merong doon. Bawal pala pumasok na merong kang brief and all. Dapat pagpasok mo doon, hubo-tubo. So, ito yung masaya na part. Eh, syempre, lalo kapag umaga at gusto mo nang lumabas, may makakasabay. Ang saya. Ang saya kasi makikita-kita mo yung nangyayari doon sa loob, di ba? Nangyayari kung ano yung... Basta. Yun yung masaya na part na parang babalikan ko to. Kasi parang ang saya. Ang saya mag-ano sa loob, kasi mag-sauna, ang saya maligo. Kahit siguro, ubutin ako ng mga... Siguro kahit abutin ako ng 3 hours sa ligo, okay lang. Kasi paiba-iba yung tao na pumapasok. Tapos kitang-kita mo talaga. Parang wala talaga mali siya, no? Nakakatawa ng experience. Ganito pala dito sa Japan. Ganito pala pag mga-public bathhouse. Kasi hindi ba kasi ako naglalabas eh. So, mas... Kaya feeling ko, sabi ko, dapat talaga mag-isa lang ako na gumagala. Kasi parang nakakahiya naman kung may kasama ako. Tapos magkakakita kami ng potoy-toy, di ba? Tapos, alam mo, friend, ano ba yan? Diba? Parang, masaya pala din mag-travel mag-isa. Kasi, you experience this kind of, basta, experience mo minsan yung mga ganitong bagay sa mundo. Ayun lang, natutuwa pa rin ako hanggang ngayon sa mga nangyayari. Natutuwa pa rin ako habang naisip ko tong cabinet na dito sa akin. 5-star ka sa akin. Yan lang. Di-share ko na. Tawang-tawa pa rin ako hanggang ngayon. Bye-bye. Bye-bye.